From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Mga kaigsunan, ang Diyos dili bakakon. Buutan siya, mutuman sa iyang mga saad. Pag-ingon niya sa tuwang tagaanta niya og madagayawng kinabuhi, ang tuyo sa Dios ihatag yun sa tuwa ang madagayawng kinabuhi. God is willing to give to us that abundant life that He promised in John chapter 10 verse 10. He said, the thief cometh but for to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give us life, life more abundantly. Kanang madagayawng kinabuhing gisulti sa Ginoo diha, mo na yung kabubuton sa tuwa. It is God's will for us to live an abundant life. It is not God's will for us to be sick. It's not God's will for us to wallow in sin and poverty. It's not God's will for us to be suffering from diseases, afflictions, and poverty. Dili gyud kabubuton sa Dios na. Ang kabubuton sa Dios mao ang iyang gisulti. Tagaan ta og madagayawng kinabuhi. Otherwise, ang pulong sa Dios dili na mahimong maayong balita kung pananglitan sama sa gisulti sa uban, kabubuton daw sa Dios nga sila nay sakit. Kung kabubuton sa Dios nga namoy sakit, nganong madto pa man mog doktor. Di na lang mo magpa-doktor. Kaya kung kabubuton sa Diyos nga ikaw nay sakit, nagpa-doktor ka, ginasupak nimo ang kabubuton sa Diyos. Pero dili na maoy hunahuna sa Ginoo. Ni anhi siya ang una niyang gibuhat, niya itong nagalakaw-lakaw siya, ayuhon ang mga masakiton. He came to heal the sick. He came to save those that are lost. He came to alleviate people from their sufferings. That's why He suffered for us. Ang kabubuton sa Diyos, manginabuhi ka, problem-free. Diseases-free. Afflictions-free. Pwede bang mabuhit ang sama niya naron?
Pwede kaayo. Mauni ang atong isgutan karon nga ang Dios gusto niyang panalanginan ta. Pero usahay dunay mga babag sa atong panalangin. Ang Marcos Kapitulo 2, 1 ngadto sa 4. Akong basahon sa in English. Paminawon nato. And again he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door. And he preached the word unto them. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was, and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Mga igsoon, niyadtong nag-eskwela pa ko sa elementary, akong nabasahan kauban sa among leksyon. Ang usa ka istorya may tungod sa mga dike sa Holland, mga dikes dito sa Holland. Nya sumala ni ining istorya, dunay usa ka adlaw nga ang mga dikes sa tawagan sa Bisaya. Ha? Ano, Bisaya mo, di mo kabaloon sa dike. Kana bitawng dikes, mga dike, na bangagan na, nabuslot, o kini may nagapugong sa tubig, nga perting dakuwang tubig, nga dili gyud makaadto sa syudad. Kung kini mabuslot, ug maguba, pertig yung baha sa syudad, daghang mga matay. Nabuslot ang usa ka dike, unya nagsugod nag-awas ang tubig paingon sa syudad. Apan dunay usa ka bata didto nga nakit-an niya ang nahitabo. Unya yang gigamit ang iyang kamot ug iyang gipaslak didto sa maong bangag sa tubig nga nagaawas. Ug tungod niini na-save niya o naluwas niya ang syudad gikan sa katalagman sa baha nga may tabo nga unta daghang mga matay. Hinumdum ko sa naitabo sa Leyte nga ginabuldos na lang ang patay tungod sa baha nga hinanali sa kagabion miabot o gianod silang tanan. Iyang gipugngan ang tubig nga dili makaawas. Karon sahi sa inyong gihunahuna nga tumong sa akong wali, dili maoy akong adtuon. Ako lang ning gigamit nga example tungod kay sama sa akong sulti, ang dagan sa inyong unahunaron kabalukog asa paingon. Ang akong gibasa nga atong text o ang akong example nga gisulti kabalukog asa nagapaingon ang inyong unahuna. Pero dili na may akong adtuon. Muadto ko sa opposite sa inyong gihunahuna. Tungod kay ang akong wali, walay lain kundili ang tinguha sa Dios nga kita panalanginan. Pero adunay mga nagpugong sa panalangin. Katong tubig nga moawas sa dike, makadaot unta to sa syudad. Pero kining tubig nga akong hisgutan karon nga magikan sa Dios, ug mubaha sa imong kinabuhi, di ka madaot. Magmadagayaon og mapanalanginan kag maayo. Hallelujah! Wa mo kabalo nga ang uban sa inyo ha gustong panalanginan sa Dios. Dili ko ban kun dili kitang tanan nga dunay pagtusaya. Gusto sa Dios nga paawason ang nagabaha nga panalangin sa atong kinabuhi. Pero basig ang uban sa inyo wa mo kabalo mga igsoon
nga dunay nahitabo nga nakapugong sa panalangin sa Dios sa inyong kinabuhi. Mga tubig sa panalangin nga atong gipugngan o gusto sa Dios nga kita pagapanalanginan, and God want your life like He had planned when He came down and made Himself a sacrifice for us so that we could have this abundant life. But your life is not what the Lord has visioned for you right now. Why? Because you might have held back some waters of blessings in your life. He has wanted to bless you since the very beginning of your creation. Gikan sa pagka-himo nimo, ang tuyo sa Dios, panalanginan ka. Pero tanaw nato unsa ang mga nakapugong nga panalangin nga diin ang tubig sa panalangin sa Dios dili makabaha sa atong kinabuhi. Kita nato atong example kaganihang gibasa sa Mark chapter 2. Nakita nato nagawali si Jesus Christ sa usa ka panimalay pagkahuman na mabagang duot sa katawhan ang naggather palibot sa balay hangtod dito sa sulod, mipuno sa tibuok balayo niya, overflowing ang mga tao hangtod tuan na dito sa ilang tugkaran. Baga kayo ang mga tao. Ang tanang pultahan di kakasulod kay kana giblakingan sa mga tao. Every door was blocked by mass of humanity. Down the street there was a man laying sick with the palsy. And this man was a little bit lucky though, because he had 4 friends. He was a fortunate man because of these 4 friends that he had, who wanted to bring him to Jesus. Gusto lang dalhon siya sa atong Ginoo. Niya, ang iyang mga higala, nakit-an nila mga igsoon ang problema. Di sila makasulod sa pultahan, di sila makaagi sa mga bintana. Niya, gusto nila nga ang ilang higalang nagmasakiton sa paralysis sa maka abot gyud sa presensya sa Dios ug mamaayo siya. Pero bisan unsaon nila, ang problema nablakingan sila sa daghan kay mga tao, ang mga pultahan, ang mga kaagian, dili gayud sila makaagi bisan unsaon nila. Kay ang mga tao mao ang nahimong barrier sa iyang panalangin. Ang panalangin nga siya mamaayo sa iyang balatian. So the crowd erected a barrier between the man and the blessing that Jesus had for him. Now, if you continue the story, you remember how the friends took him up on the roof and let him down into the healing, forgiving presence of our Lord and Savior Jesus Christ. Kitagyapon mga igsoon, mao sa gihapon usahay ang atong kahimtang. Basig do natay gipatintog nga mga pader nga maoy babag sa atong mga panalangin aron kita dili makadawat ni ining maong panalangin. Gibuhat sa upat, kat-kat sila sa atop, di mas lakagi bisan asa. Lalimang ka ang atop may lang ikat-kat, dili ra ba to ilang balay? Pagkahuman ang atop ilang giguba, di ra ba gyud to ilang balay, bahala na. Basta kay kadtong nagmasakiton, ila lang madala sa presensya sa Dios aron mamaayo siya. Tingali sa imong kinabuhi, duna kay daghang gipangayong panalangin sa Dios nga wala pa nimo madawat hangtod karon. Kay naay mga pipila ka mga babag sa imong panalangin nga di nimo madawat ang gusto nimong dawaton gikan sa Ginoo. Mga igsoon, kung kita wa manginabuhi sama sa gusto sa Dios nga ipanginabuhi sa tuwa, madagayaon inigampo nato ang balatian nato kung natay balatian, tubagon sa Dios nga ayuhon. Kung kita dunay mga material nga pagpanginhanglan og financial, tininud nga sulti paminawan ninyo ni
Ang Dios buhi nga motubag ug mohatag nimo og milagro. He is a God of miracle. Unsa may tawag nimo aning naglakaw ka sa dalan unya na inikuhit nimo og mingon, ni ay usa ka milyon ka pesos akong ihatag nimo. Niya wa ka kaila. Unsa may tawag nimo ana? Unsa may tawag nimo aning nakoy gamay nga harina o usa ka lana tapos mo nay last na akong pagkaon pagkahuman gihatag nako sa propeta sa Dios ug pagkahuman sa tulo ka tuig ug tunga magsigi kog kuha dito sa akong sudlanan nga nahurot naman on tato kada balik nako nakoy makuha. Unsa may tawag ninyo niini? Dunay duha ka isda ug 5 ka tinapay gibahin-bahin sa 12 ka apostoles kay pakaunon ang 12,000 ka mga tao, 5,000 lalaki, iapilang babae ug mga kabataan, 12,000 tanan, pakaunon sa duha ka isda ug 5 ka tinapay. Napakaon ba gyud sila? Nabusog silang tanan. Unsay tawag ninyo ana? Unsa may tawag ninyo niini nga pagkahuman nila kaon gipatigom sa Dios ang sobra dunay 12 ka bukag nga sobra. Unsay tawag niyo? Nasulat ba na sa balang kasulatan? Tinuod ba nang nahitabo? Si Jesus Christ ba mao sa gihapon kagahapon karon ug saway katapusan? Hallelujah. The Lord wants you to live in a state of miracles every day of your life. Buhata ang imong mahimo apan sa diyang imo siyang gikinahanglan nga milagrohan kanya ang Dios kinahanglan tuwa didto buhi mapamatud-an nimo nga ang milagro iyang ihatag sa imong kinabuhi. The Lord is not the author of poverty, He is the author of prosperity. The Lord is not the author of diseases and sicknesses. He is the author of good health. He is the author of a good sound body. Paghimo niya sa tao, gihimo niyang tao, dunay nawong, dunay mata, dunay ilong, dunay dalunggan, dunay lawas, dunay tiil, dunay kamot, dunay atay, dunay kasing-kasing, dunay tinae, tanan-tanan gikumpleto niya. Pero ako kabasa nga sa paghimo niya sa tao, ang Dios nga humanan niyang tao, wala ko kabasa sa kasulatan nga gibutangan siya cancer, gibutangan siya tumor, arthritis, tiil. Wa jud ko kabasa ana. Nakabasa mo? Nga giapil pagbuhat ang cancer pagkatapos gipilit sa imong tinae. Nagbuhat siya og tumor, gidugang sa imong utok. Wa jud ko kabasa ana. Amot lang nakabasa mo, pero ako wa jud ko kabasa. Ang akong nabasahan, gibuhat niyang tao, walay balatian, wa gani kamatayon. Ang Ginoo maoy author sa kinabuhing dayon. Wa jud ko kabasa nga ang tao mga kaigsunan gibuhat niya para maglisod. Ay giingon gani niya, kaon tanan. Wa niya gini, sige trabaho para mukaon ka. Wa gyud na plano sa Dios. Ang plano sa Dios ang tanang gihimo niya kitay mo dumala. Nga di na ta magpasingot pa. Ang yawa may author sa singot. Ang yawa may author sa kalisod. Kay pagpasok sa kontrabida, gilimbungan niya ang atong unang ginikanan na tinunglo sila kay nisupak sa kabubuton sa Dios. Ingon ng Dios, gikan karon ikaw ang babae, magsinakit ka na sa imong pagpanganak. Kinsa may babae din wa masinakit sa imong pagpanganak? Kalbaryo ninyong dako. Ingon siya sa lalaki, gikan karon mukaon ka sa singot sa imong agtang. Kinsay wa paningta diri sa iyang pagpanginabuhi. Ang wa paningta di gyud mukaon. Ang tunglo ni sulod. That's not the plan of God in the beginning. The original plan of God was for you to live a life in harmony with His plan. The plan of God was for you to live a prosperous life without diseases in your body, without suffering the death
penalty of sin in your body and in your soul, and God's plan for you is to live harmoniously and in perfect harmony with His plan. Ang plano niya, abundant life para sa tuwa. Wa jud siya planong masakit ka. Amen. Wa siya planong maglisod ka. Karon gusto man ang iuli sa Dios sa matagusa ka nato. Mao bitaw na naog siya dinhi nya gilukat ta niya gikan sa kamot sa yawa, ug paglukat niya kanato gikan sa kamot sa yawa, gusto niyang iuli tanan sa tuwa ang mga panalangin nga gikawat sa yawa sa atong mga kinabuhi nga hangtod karon mauni ang atong ginatun-an. Hallelujah. So the Christian life is a thing of the Spirit because we are already born again in the Spirit. Everybody that's born again in the Spirit say praise the Lord. Jesus Christ said, except you be born again, you cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot see, he cannot enter into the kingdom of God. Okay, are you born again in the Spirit? Now, born again. Ang tanan mo yung born again. Born again. Sa Spirit. Nganong born again, kay natao naman mo. Ang tanang natao na diri for the first time, itaas ang kamot. Dagang wa matao diri. Nganong niyaman mo? Di ba natao na mo tanan? Tanan ba mo na gipanganak na? Unsa inyong amahan sa una ninyong kapanganakan? Ang inyong amahan unod ba? Ang inyong inahan, flesh, no? So, the first time you were born into the family of the flesh. They that are born in the flesh cannot inherit the kingdom of God. Kung katurang imong unang pagpanganak na uiray, imong saligan, di to makapalangit nimo. Kayang imong ginikanan, di gyud makaluwas sa imuha. Hinunua ang atong unang pagpanganak nga iya sa unod musangko sa kamatayon. Mo na ingon ang Ginoo, you must be born again. Now, if you are born again, because you cannot be born again when the elements of being born again are not present. Ipanganak ka sa una tungod sa union sa imong amahan o ginahan. Na ay similyang gihisgutan dito, na ay binhi nga gihisgutan dito. Binhi sa unod. Mao na tao ka. Sa kalibutan sa unod. Karon sa pagpanganak pag-usab, kinahanglan ay amahan para mapanganak ka. Kinahanglan na po siya binhi para ipanganak ka. Unsay panganak sa imuha? Okay, I will rephrase the question. Unsa man ang inyong amahan? Dili, karong ikaduhang ipanganak mo. Espiritu. Ang Espiritu manganak og Espiritu. Unsay binhi sa Dios? Gipanganak mo dili pinaagi sa binhi nga madunot ra, kung dili pinaagi sa binhing way pagkadulot, pinaagi sa pulong sa Dios. The Word of God is the seed. Mao nay similya, nadungog nato, nagproduce na og espiritu, wa man mo espiritu kalag ra may naa ninyo. Mao nang nahimo mong kalag nga buhi. Pero mo espiritu, ang espiritu ma-produce lang na pinagi sa Word of God. So, sa diyang midawat ka sa Word of God, nag-produce na og espiritu sa imuha, niya gisudlan ka sa Holy Spirit, gipanganak ka sa espiritu. Kinsay mong amahan ron, nga gipanganak ka sa espiritu. Ginadawat ba ninyo ang Word of God? Amen. Are you receptive to the Word of God that you have heard? Amen. If you are receptive to the Word of God that you have heard, and then you have received the power of the Holy Spirit, and you were made obedient by the power of God that is in you to obey His will, and His will is none other but His words, then you truly can say that you are a born-again Christian in the Spirit. Ang born in the flesh,
is going to death because the spirit of those that are born in the flesh is the spirit of rebellion against the will of God. But when you are born in the Spirit, you will be given a new spirit, which is the spirit of obedience to the Word of God. Mauna ang ihatag nimo basta na born again ka sa Espiritu, is spirit of obedience. You will forget who you are. You will forget about the stature you have in this world. You will forget how many degrees are connected to your name. You will forget about the pride of life. You will forget about the lust of the flesh. You will forget about the lust of the eyes. You will forget, and you will be reduced to nonentity. You will be reduced to zero. You will feel that you are nothing in the presence of God. That is when the Lord can deal with you. The death of the flesh is the birth of the Spirit of God in you. Mabati ni mo na ang ipuli sa imo espiritu sa pagkamatinumanon sa mga kabubuton sa Dios nga walay lain kundili ang iyang pulong. Hallelujah. Gahom sa Dios na. Kung dili hatag sa Dios na, dili gid mo madawat na. Tanaw na ng mga unregenerated, not born again in the Spirit. Maminaw sila word of God. For them, preaching of the Word of God is foolishness. Di sila maminaw na. Ang ilang paminawon, ang pride nila sa kasing-kasing, sa ilang lust, ang tanan, kini nagayud-yud kanila paingon sa kalibutan. Mo nang dinhi sa atong pagalagad, nga atong gisgutan, tinod nga pagsulod sa kabubuton sa Dios, dili kayo daghan ng mga tao diri makadawat kung dili katong mga sincero lamang. Amen? Kay born again in the Spirit ang gisgutan diri. Kinahanglan ang atong espiritu mabago. Mao na espiritu sa pagtuman. Ako nang giklaro sa inyo kay gusto nako nga masabtan ninyo aron ang tanang barrier sa panalangin sa Dios nga iyang hatag nimo makuha na tanan. Espiritu ang atong gihisgutan dinhi. So born again na mo sa espiritu? Kinsa inyong amahan? Ang espiritu gipanganak mo na mo espiritu ron. Espiritu sa kung sa may ilhanan ng Espiritu sa Diyos ang nanin nyo, Espiritu sa pagtuman. Ang Espiritu sa unod, pagsupak sa kabubuton sa Diyos. Ang Espiritu gikan sa Diyos, tanawan ninyo si Satanas, pagigon niya, you will not die as God hath said, but you will become gods like Him. And He implanted into them the seeds of disobedience. So pagdawat nila to, wa na, nimbalik sila sa kamatayon. Ningadto sila sa kamatayon. Spirit of disobedience is the spirit of the flesh, while the Spirit of God, the sign that you have received the Spirit of God is when the Spirit of obedience is already in you. Matingala ka, uy, sa una mo supak man kuana, karon mutuman naman lagi kuana. Dili nagikan sa imo gasa sa Dios na gahom nga ipasulod sa imo ha. Because the Bible says, I will change their hearts. I will change their spirit. And I will put my spirit upon them and write upon them my commandments. Isulat niya sa atong kasing-kasing, sa atong unang-una, ang iyang kabalauran. Mao bitang watay mga bylaws diring sinulat, o niya ipatuman sa inyo kay bantayan mo kundi mo tuman dukduko ng inyong ulo. Wala na din kay nga ng Espiritu sa Dios pagsulod sa imo ha. Ang iyang balaod isulat sa imong kasing-kasing sa imong unahuna. Wa na mo tudlo nimo kung unsa ang Ginoo, kung kinsa ang Ginoo, kung unsa ang pagtahod sa Ginoo. Kay gikan sa kinagamayan, sa kinadak-an nato, makailata kung kinsa ang Ginoo. Manan diri sa atong tinod nga pagalagad, ang pastor wa gyud matiguang. Kay wa may lugas nga masinupakon. Puros matinumanon. Tanawan ninyo sa uban nga dili pagingharian sa Dios ang ilahang gisgutan, denomination o religion pa lang. Ang pastor 20 anyos pa lang tanawan nimo mura nag 60 anyos. Ngano man ikaw ragoy mo dumala og napulo ka buok nga puros masinupakon kundi mo maniguang ka. Pero dinhi tiguang na baya ko? Pero daghang magkamali sa akong naong. Kay bata daw gyapon antod karon.
Hallelujah. Pila ko, pila. Ingon ang usa ka taga Cebu. 20 anyos. Ingko Brad, panalanginan ka sa Ginoo. Ngano man. Ang tanan espiritong niya dinhi, espiritong gikan sa Dios, espiritu sa pagtuman. Praise the Lord. It is the spirit in you that really counts. If we have the wrong spirit, blessings can never flow to us or through us. Tanaw na itong ubang mga espiritu nga basig maoy babag sa atong mga pag-alagad. Especially kung wapag yun kakasabutan ng tinuod nga born again. Kay karon ka ng pulong born again, grabe na pagka-abuse. Ang tao karon basta makasayaw na, praise the Lord. Unsa ka? Born again. Ang tao karon basta makabitbitog Bible, matagbuan sa dalan. Unsa ka? Pakita? Born again ni. Pero walihan ni mong tights. Mwisag, kibuloy rin madato, anak. Born again na. Praise the Lord, saya siya. Pag wali ni mong tights, kulang pag-ani sa akong mga pamilya ning akong income. Patago na tag-tights. Born again daw na. Wala sa born again nga tinuod ang espiritu sa pagsupak sa kabubuton sa Dios. The Word of God is the will of God. That's why it is called the New and the Old Testament. Testament means will. Di na ito makita ang Diyos. Unsa na ito pagkaibalo sa iya ha? Naghatag siya sa iyang kagustuhan. Ang daang kagustuhan na sakop sa mga daan katawhan ug ang bag-ong kagustuhan nga nasakop kanatong mga katawhan karon. Unsay gusto sa Dios makit-an nato diha. Amen. Unsay gusto sa Dios? Kita masudlan sa espiritu sa pagtuman. Let us see some of the spirit. A covetous spirit is a barrier to blessings. Do you know that? Ang usa ka espiritu nga covetous mga igsoon barrier sa panalangin. Ang illustration ni ining espiritu sama kang akhan sa diyang sila misulod sa Jericho. Ina ni Joshua, ayaw mo pagpanghilabot sa mga bulawan, sa tanan nga makita ninyong material, kay kanang tanan tinunglo pa. I-consecrate o sana o gihatag nga to sa Ginoo. Apan, kining tanang panalangin para kang akhan, mga igsoon, it was cut off because of the spirit of covetousness. God says, do not touch any of those that you will find in Jericho, like gold and silver, ug unsa pa diha. Apan natintal siya iyang gikuha tungod sa espiritu sa covetousness nga naa sa iyahang kasing-kasing. Di malagi mo nang Ginoo, thou shalt not covet. Di ka mangibog. Kuyaw kayo ni, paminawan ninyo gmayon ni. Di ka mangibog. Makakita ka og balay sa imong silingan nga mas gwapo nimo, di ka maibog. Pasalamati unsay gihatag sa Dios sa imuha. Kung gusto ka ngay nadtong balay, ayaw ka ibgi mo silingan. Mangayo ka sa Ginoo, Ginoo, tagay ko og gwapong balay. Ug kabubuton sa Dios nga ikaw tagaan alang higayuna, dayon ni hatag sa Dios sa imuha. God says, will a man rob God? Did he say that? Malachi chapter 3 verse 8. God said, will a man rob God? Yet the Lord said, yet you have robbed me. Kawatan nato siya. Kini nagpasabot nato mga igsoon nga dunay espiritu nga nagababag sa panalangin, mao ang espiritu sa covetousness. Kay daghan ang makasabutan ng Malachi chapter 3 verse 8 to 10. Ang ilang nakit-an diha, ang ilang spirit of covetousness. Dili na ko'y hatag sa Dios ni, bisan nakasabot na gud siya nga dili paghatag og tithes pagpangawat, pero pugngan lang yapon niya. Will a man rob God? By doing that, you have erected a barrier to your blessings. Because Malachi chapter 3 verse 10 says, after you have given your tithes and offerings into the storehouse, the Lord say, try me now, if I will not open to you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Hallelujah! Siya nga, pagkauman, sulay ko ninyo, kundi ba ablihan ko, ablihan ha? Di na pugan, ablihan ko ang tambuanan sa langit. Og bubuan ko kamog panalangin nga wa nay igong kasudlan.
Sulayin ninyo ang Diyos. Everybody say amen. Dili bakakon ang Ginoo. Paghatag nato pinaagi sa pagtuman. Dili ta covetous kun dili mutuman gyud ta sa iyang mga gisulti. You love God? Jesus Christ said, if you love me, keep my commandments. When God commands anything, He attaches a promise every time. He commands us to tithe, and then He says, I will open up the windows of heaven and pour you out a blessing. There is a real blessing for the tither. If you love money and keep it and spend it for yourself, if you keep it from God, and if you keep what belongs to God, you are surely erecting a barrier to your blessings. One day you need much more blessings than you have imagined. And no one can give it to you but the Lord in heaven. Imagine you have erected a barrier because of your covetousness in not believing the principle of tithing. Daghan pagpanalangin ang gusto sa Dios nga ihatag nimo, pero napamulong naman gud niya ang Malakay chapter 3 verse 10. Di na niya pwedeng supako na. So that remains the principle of God's financially blessing you. That cannot be changed anymore. Nananadiha mo nang ang mga anak sa Dios karon kinahanglan magpasakop ug tumanon na lang na pagkahuman. Hulatan ninyo kung unsay buhaton sa Dios sa inyong kinabuhi. Sa panahon ngayon kinahanglan siya naa sa diha sa pagpanalangin sa inyo. So, why not launch out upon obedience to the commandments of God and then wait and give Him a chance to bless you? Tagay higayon ng Diyos. Nasulayan na nimo ang imong kaugalingon sa negosyo, imo rang kaugalingon, imong gisulayan, bankrupt o ay kahimuan. Nasulayan na nimo ubang tao, nag-invest ka sa ubang mga negosyo, wag mo silbi. Kining Malakay nagisgot ng financial ug material nga plano sa Dios para sa iyang katawhan, biblical, scriptural nga plano sa Dios para sa iyang katawhan. Sulayan ninyo tanang butang, ngano di man niyo sulayan ng Dios? Ingon siya, sulay ko ninyo unya. Kundi ba ablihan ko ang tamuanan sa langit. Bubuang ko kamong panalangin, nga walay igong kasudlan. You cannot be blessed and He cannot bless you as long as you erect a barrier to your blessings, which is covetousness. One of the 10 commandments reads, thou shalt not covet. Sometimes we look out and see others enjoying the things which we do not have, and immediately something rises within us, something terrible and hurtful, the spirit of covetousness. We ought immediately to kill that spirit as we would a snake or a rattlesnake or a sawa, for covetousness cuts off the blessings of God. Everybody say amen. So, mga anak sa Diyos, sa atong financial, doon na plano ang Diyos, ana. Basta tanan magmatinumano lang. Gikan sa pinakagamay nato, nga tos pinakadako. Ayaw na ingnig, gikan ko sa squatter, pastor, wako ika-tights. Kung doon na kay ikakaon, na kay ika-tights. Panaitan mo kay kwarta ika-tights, na kay bugas ginakaon, ihapan ang bugas nimo. Kada na pulo, ihatag ang isa sa Diyos. Kahit siya po na. Dili ka makakatarungan na. Ako sa kapastor nga nagampo, di ko musugot nga di mo panalanginan. Amen. Mo na makabalita ko na mga Jesus Christ members nga napurdoy, masakit ako kasi nga na. Ngano napurdoy man ka? Dili mo na may saad sa Diyos. Dapat ang tanan Jesus Christ members muswag. Muswag. Ang mga way balay kinahanglan anay balay. Ang way mga sakyanan kinahanglan tanan nangayig sakyanan, tagag sakyanan. Kisay mo hatag. Ang Ginoo, ang uban sa inyo amo tagay kay gusto niyo ako imuhatag ninyo. So man tayo mahimo na ako para ninyo. Tao ra kung sa amin niyo. Ang Ginoo may muhatag kay siya nagsaad. Kanang Malakay chapter 3 verse 10, dili akong saad na, iyang saad na. Usar ako sa mga alagad sa Dios nga nagatuman ana, ug wa gyud mapakyas ang saad sa Dios kuha. Kining ministrihan nagtindog tungudan ng panalangin. Are you enjoying this ministry? Are you enjoying the fruits of the prosperity of this ministry?
Yes, and we are now sharing the fruits of this ministry. We are now worldwide. Mao nang atong ACQ Television Ministries, dili na nationwide, worldwide. We are now in the process of translating these messages into Chinese so we can send it to China. Kung kero nato ng mga anak ni Mao Zedong nga mahimong anak ni Jesus Christ. Praise God. Everybody say praise the Lord. A rebellious spirit is a barrier to blessing. Basta rebelde ang atong espiritu, kini usa ka babag sa panalangin. Tanaw si Jonah, ingon ang Ginoo, Jonah, himuon ta kang panalangin sa mga katawhan sa Nineveh. Nagkinahanglan sila og kaluwasan. Busa ikaw ang preacher nga akong gisultihan o gitawag og moingon ka, umadto ka sa Nineveh. The Lord told him to go to Nineveh. The word go is just a two-lettered word. It's a very small word, but it is a very big word indeed if we are talking about blessings. But the answer of Jonah was no. It was a very small word with two letters only, N-O, but it erected a big barrier to his blessings. Tanawan ninyo mga kaigsunan si Jonah, siya ingon ng Diyos, adto, ingon siya, dili. Nagputol ka to sa iyang panalangin. But there came a time when God conquered the heart of this rebellious prophet of God, and then the Lord had to send him through much trouble before the preacher or this prophet learned a lesson. But nevertheless, he learned a lesson. Pagkahuman nga, siya igso nakita niyang lesson, lalimang ka, nagsakay siya barko, ang Nineveh paingon diri, ang iyang gisakyang barko paingon sa Tarsus, to the opposite direction. That is a rebellious heart. The Lord says, this direction. The rebellious says, no, not this direction, this direction. That is rebellion in the sight of God. Going the opposite direction is against the will of God. When God says this, you must not say, no, this is the way. You must follow God's way. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. And then, at tunana siya sa barko, gibagyo bitaw, storm signal number 4 na siguro to. Hapit na malunod ang barko, pagkataos kipanglabay ng tanaw ng kargamento, kabalo si Jonah sa kasing-kasing, ako man yung hinungdanani, wa man yung bagyo ron, Marso man ron, di man ting bagyo ron. Dool niyang kapitan, Kapitan, ako na ilabay para mahunong ang bagyo. Ingon ng kapitan, tinuod ka ha? Gilabay siya, ang bagyo ni hunong. Ang sa may nahitabo, imbis barko niya sakyan, balyena na. Ang iyang unlan, batikulon sa balyena. Wa pagyusuga sa sulod. Hinulsol siya, Ginoo, hinulsol na kong Ginoo, tuon na lagi ko nimo Ginoo. Pagsukan niya, wa ra ba siya dalang ilisan. Kamura ko isulod sa batikulon sa tinais balyena. Paggawas ninyo, muramog usa ka bag-ong gipanganak. Pilit-pilit yun din yung lawas. Wali siya, pero nagtuman na siya. Pero naglisod lang siya. Amen. I have seen people rebel against God. Many times you are tempted to rebel against God. When a loved one dies, and somebody thinks that this is not right, then they cry out, he shouldn't have been taken from us, or he should not have been taken from me. Nganong nahitabo mali sa kuwa? Nya ang Dios mo imong basulon sa tanan nimong mga kalisdanan. With their rebellious spirit, they build a wall and they erected a barrier against the blessings. Mga igsoon sa atong rebellious nga espiritu, nagabuild ta og dako kaayong pader, unya ang blessings dili makalampas ni ana niya ang mga panalangin sa Dios. Natingala ka, di na nimo madawat sa imong kinabuhi karon. Kinahanglan atong kuhaon na mag-amputa, Lord, tagay kong gahom nga kining akong rebellious spirit makuha gikan kanako. Mao to akong isulti ganiya, if you are born in the spirit, tagaan ka sa Dios ana gipangayo nimo, matingala ka. Rebelde kay ka sa una, karon matinumanon ka na. Sa isulti sa Diyos, ilisdan ko ang ilang espiritu, butangan ko silang espiritu nga motuman sa akong mga pulong. Praise God. A rebellious spirit is a barrier to God's blessings.
Why are people tempted to become rebellious? Because they thought that rebelliousness or being a rebel against the will of God is a character of a macho man. Di ka macho sa tubangan sa Dios o rebellious ka. O ang ubaning sila nga, di ko magpagalong. Ayaw pagalong sa tao. Apan sa Dios magpagalong ta. Amen? Pastor, pwede ba ako magpabaptize? Pwede. Pero, di lang ako magpamember. Kung kano sa lang kung gusto mo simba, dito lang ako mo simba. Pwede ba, Pastor? Ikaw nga naman, ngayon na naman yung musulti. Isya nga, abi ni mo, Pastor, akong prinsipyo. Ako di ko magpagalong og tao. Ikaw, tao man ka. Di ko magpagalong ni mo. Wala ko niyanhi nga ang ministry na ako galungan ng tao. Niyanhi ko para iwala yung mga balita. Niyanhi ta para magpagalong sa kabubuton sa Diyos. Amen. Sa tao, ang iyong pastor, may number 1 di magpagalong og tao. Mabitaw ni Hawa ako sa dimensyon, gikuha ako sa Ginoo, kaya di ko gusto silang balaod. Kaya balaod sa tao, pag compare na ako sa balaod sa Diyos, di magkatakdo. Iyon ko nga, akong biyaan ng balaod sa tao. Padayon ako, nabuhaton, balaod sa Diyos. Ni ata, pagalong ta sa Ginoo. Dili sa tao, muna atong gitun-an diri, kabubuton sa Diyos kanunay. Amen. Pagpagalong ba mo sa Ginoo? Ingon ko sa Ginoo, Lord, pagalong ko nimo, di lang akong ilong, pati akong dalunggan, Ginoo. Galungi ko sa tanan, pati akong liog, butang tali, pwede gyapon. Basta sa Ginoo. Ingon siya, come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. A yoke is something you put on your neck so you can be used. We are not being used by man, we are being used by God. And God wants to bless you. A worldly spirit is a barrier to blessings. Mga anak sa Diyos, nga natawag ng Espiritu, paminaw ninyo ni. Ang kalibutan ng Espiritu, barrier sa panalangin. Demas is an illustration of this point. He was a young man who heard Paul preach one day. He was charmed by the personality of the preacher. Every word was a challenge to his heart. In a great moment of his spiritual ecstasy, he cried out, I will leave everything and go with this man in the service of Jesus Christ. This was the word of Demas. That was very fine. If I heard somebody from the world exclaim and say, Pastor, I was challenged by your preaching. I would like to leave the world and would like to follow Him and serve God together with you. Baka madungog na ako na, pertig yung lamia paminaon. Samas dagang mga pamatanon nga nagsunod sa akong example kay batanon mansad ko pagkatapos nagsunod. Samas dagang katigulangan sama ninyo nga na-challenge pagkatapos gibiyan ninyo ang kalibutan unya ni uban mo kauban sa kuwa ning pagalagara. Di ba lami kay na paminaon mga kaigsunan? Mauna ang tuyo sa Dios kung nganong gibutang ta dinhi sa pagwali aron daghan ng madali sama kang Demas. There is nothing more romantic than a young man adventuring for Christ. Demas started out in a fine way. He was right by Paul's side, the apostle. He was a joy and a help to him. But he journeyed to the great city. Dili lang sila sa baryo nagpabilin silang ministeryo. Adto na silang mga syudad. And then, the city and the lights in the city and the bright lights of the world blinded the eyes of this young convert called Demas. And then when we read these sad words spoken by Paul, it saddens our heart till this day. Paul said, Demas hath forsaken me, having loved this present world. Mga anak sa Diyos, ang kalibutan, labi na ang mga syudad, lami kayo tanawon. Apanayaw ninyo pasagdi, nga ang kalibutan mosulod pag-usab ninyo. We are in this world, but we are not of this world. Thus Demas cut off every blessing from himself and others whom he might have served. Tingnan at tanaw ninyo kung nagpadayon si Demas, siguro na isinulatan si Paul, the epistle of Demas, nagoy Philemon. Siguro naagyod pud siya nasulat may tungod ni Demas nga gwapo kaayo nga iyang dawato ng reward hangtod sa kinabuhing dayon. Pero ang worldly spirit mao nagbira niya nga na backslide siya. Kung ikaw nasa state of backsliding, ang imong kinabuhing dayon nagbitay, balik sa Dios.
dawata pag-usab ang iyang panalangin ug inni ang Ginoo biyaan ko ang kalibutan mobalik ko sa imuha. Hallelujah. He erected a barrier so that he cannot receive God's blessings because of the spirit of worldliness. Oh, there are so many like Demas in the world today. They start out for Christ in a wonderful way, and then one day the world calls to them. They listen, and then they follow. From that moment on, Christ and the church have no room in their lives. The blessings of God cease to come to them and through them. I have seen so many young people come out from the world and follow Jesus Christ. But the bright lights of the city of sin are too numerous and are too magnetic for them to resist. So that's why they were pulled back to the world and erected a blessing that they cannot receive eternal life once more. Nawala na sa ilang kasing-kasing ang Ginoo, nawala na sa ilang kasing-kasing ang pagpangalagad, ug karon ang ilang giatubang ang kalibutan. Makita nimo ang ilang ginupitan, 7-7, taas kay diri, sinaw diri. Nay mga Arios na. Ang Arios sa tinod nga taga-kalibutan, tag-isa lang. Pero Jesus Christ mabackslide, tag-tulo. Ang mga tinod nga taga-kalibutan, mga igsoon, formal patanawon. Pero basta Jesus Christ member mabackslide, kita nimo tanang kalibutanon iyang sudlan. Ngano man ingon ang kasulatan, gigawasan ka usa ka daw tang espiritu sa diyang nangalagad ka, mubalik gani na sa imuhag mahimo nasad ka ang kalibutanon, 7 ka dautan pang sama niya ang iyang dalhon ug mamuyo sila nimo di na sila mohawa. So kamong naa diha tunga-tunga niya ng backsliding spirit niya ng panahon nga mamalik mo ingnon, Ginoo gubud ko ang pagkakalibutanon sa akong kinabuhi ug ako magpasakop diha kanimo. Signs of backsliding among young people is when they change their music. Amen. Tanawang Israel sa backslide dito sila Babylon, ang unang gibuhat sa hari sa Babylonia, ilisdan nato ang ilang musika. Ang atong musika diri paghimaya sa Ginoo. Ang unang sign nga ikaw mo backslide sa diyang ikaw mo duol sa imong kaset. Kuhaon nimo ang spiritual songs nga imong gina-play sa unang ikaw Kristohanon pa, ilisdan nimo og Bon Jovi. Vanilla Ice. Ice ba na? Mga pangalanan ng gikan sa impyon, Vanilla Ice. Ay makakita kag Vanilla Ice. Pagkatapos nga pa yung mga title sa mga rock group nga Poison. Poison? Pagkatapos mo ito ito, magsayaw-sayaw po ka. Yan, pangalan, Poison. Ilisdan ang imong musika. Tagaan kag espiritu sa kalibutan, ang espiritu sa musika sa kalibutan mo imong nahigugmaan. Ang mga spiritual music, binayot na para nimo. Pero tanaw, basta ang Ginoo, naani mo, ang imong panalangin magpadayon. Ang kalibutan wala sa imuha, mahigugma ka sa pag-alagad diha kaniya. Many of you in your social life have friends whom you could help toward Christ and the church and heaven. But you do the worldly things which they do, and you have lost your influence over them. God wants you to be a channel through which His blessings go flowing to these friends. But instead, you have become a barrier because of your worldly spirit. Doon sa katao, nagpalit siya subdivision. Ingon siya, Pastor, di sa ako magsimbaha, yung katingalang di ko niyo makitaan sa simbahan kay ako sa imbaligyan tanang lote sa akong subdivision. Pagka nahali na ni tanan Pastor, mahatag kog tithes, praise the Lord, niya mobalik na ako sa pagsimba. Hangtod karon wala na ako nakita yung panagway. Ang tanan niyang mga gibaligyang subdivision lots nahalin na. Wa niabot ang iyang tithes, pati ang iyang kalag, wa na niabot. Kanang mga sa arang parehana, igsoon, di gina matuman, tungod kay ngano man, ang yawa abtik pa kay sa manatad sa pagsikop sa imong kalag. Bantayin ninyo ang litag sa pagkakalibutanon. Ni atanin kalibutana, pero dili ta iya sa kalibutan. God took us out of the world. Let not the world go back to you. Nangalanin mo na yung kalibutan, bye-bye ng kalibutan. Parang panalangin madawat ni mo gikan sa Diyos. Ngayang gustong ihatag sa imo. A prayerless spirit is a barrier to blessings. Those that are prayerful says, praise the Lord.
Those that are prayerless, say amen. Ang tanang may nampuon, musing gitog makusog nga praise the Lord. Ang way ampo-ampo mo ingog, amen. Sa ato pa, naminaw na jud mo. Katong Webes, nagisguta may tungod sa pagampo. Gusto nimo ang usa ka butang usa ka butang nga gamahanan ka. You have power with God. You want to have power with God? You must become prayerful. How to become prayerful? Simple. Ato kasi imong kwarto, ato kasi imong balay, ato kasi imong trabaho. Pagka makalugar ka, ampo sa Ginoo. Unsay imong yampo, daiga siya. Isulti ang mga kayuhan. Pagkahuman, pangayo sa bisan sang gusto nimo. Isulti tanan imong problema. Usay kamo dali kayo mumudagan sa iyong mga higala. Ihabwa ang iyong problema dito. Ayaw, iyato sa Dios. Ay yung higala wa pa na mahimoy, chismis pa mo na. Pero ang Ginoo, praise God, pagsulti niyo tanan sa iyaha, hallelujah, ang tanan iya pang sulbaron para sa imuha. Praise the Lord. Mo bitaw yung pastor, nakiguban ko sa inyo ha, pero wag ko chismis gisulti ninyo. Diri sa compound, nami kinabuhi diri, pero wa mo may balo sa mga problema na ako din nagkahitabo. Kay akong tanang ginasulti sa Dios. So smooth lang ang dagan sa atong pagpangalagad. Ang uban sa inyo nga magka-trouble mo, kay naamoy problemang gamay diri, isulti ninyo sa inyong silingan. Ang problema din ninyo sa inyong higala, isulti ninyo sa iyaha, kinipod siya na mistake niya, pagkatapos igsoon, lahi na iyang istorya, nagkaaway mo duha ron, imbis duha lang mo nagkaaway, tulo na mo ron. Nisamot ang imong problema. Ayaw isulti sa tao, isulti sa Dios, pinagi sa pagampo. Ang imong usikon nga panahon sa pagchismis sa imong problema, kasakitan o mga kagulanan sa kinabuhi, usik kag panahon sa 3 hours magkigistorya ka sa telepon. Sa imong higala, ang imong usikon ihatag na sa Ginoo. Sulod sa kwarto, ukabog Biblia, tanawang sa Dios, nya iyam po. Ginoo mo ni akong kagulanan, praise God. Tanawa pagkahuman, biya ka, malipayon ka pa. Then miracles will take place in your life. Unsay sulti ni James sa James chapter 4 verse 2, James says, "You have not because you ask not." Wa mo makadawat ingon si James kay wa man mo mangayo. Pangayo ra God. Pangayo. Mangayo mo kay kamo mangayo. Mataas tinuod inyong kamot mangayo mo. Pero ako inyong tanawon. Dili ako ang barrier sa inyong blessings diri, may pangmuana na lang ko. Ay kung tanawa ang Ginoo. Inig pangayo ninyo, kinahanglan diretso na sa Ginoo. Ay kung tanawa nga murag ako inyong Ginoo. Ginoo tagay kong jeep pero sa ako nagtanaw. Unsa ni mga igsoona? Mga igani mong jeep, hangad sa Ginoo, Lord, praise God. Bahala ng Ginoo paghuman unsa niya paghatag sa imong pagpanginan, pero sigurado gyud nga ihatag sa Ginoo sa imo na. Now, James said a mouthful when he says, "You have not because you ask not." He is telling us that God wants us to be blessed. Gusto sa Dios nga kita pagapanalanginan. But that we choke the channels when we neglect to pray. How do you ask from God? You only ask from Him when you communicate to Him, and you do that by praying. Pagampog yun. Sa kagabion, maunay pinakadakong time ninyo. Isulti tanan sa Dios ang imong pagampo, bala magbuntag ka. I-chismis sa Ginoo. Lord, chismis tanduha ron ha? Okay, para dili kay mo ma-board anang kay pagampo ang atong naibang pagampo say boring kaayo. Para dili boring para ninyo, imuha na lang sama niini. Lord, chismis time. Isulti tanan sa yaha. sa iya nimo i-chismis ang tanan. Tanawa pagkahuman unsay buhaton sa Dios sa imong kinabuhi. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Adunay usa ka bata, nilangyaw siya sa ilaha. Ang iyang amahan milyonaryo. Nihawa siya sa ilaha.
Katong bataa, kadugayan, nagniwang. Kadugayan igsoon na ulcer sa dapit ngayang giyatuan. Hantod nga na ospital, hapit na mamatay. Naunsa man ka, nga dato man day nga mahanana. Karon ay nagpahibalo sa iyong amahan. Ang imong anak tuwa sa syudad, tuwa sa ospital, na ulcer, hapit na mamatay. Tungod ang hinungdan nga nung na ulcer, kay way kaon-kaon. Ingon ang amahan, sayop tong akong anak. Kung nagpahibalo pa unta siya, kung nagtawag pa unta siya, o nagsulat siya, ang tanan niyang pagpanginhanglan, niya sa kuwa, mahatag unta na ako tanan. Oh, mga anak sa Diyos, kinsay na nga ulcer ninyo? Amahan ninyo, ang amahan mangkaan ninyo, ang espiritu nga dato sa nga tanan, nagbuhat sa langit o sa yuta. Man, hindi ko gusto makakita Jesus Christ member nga luspad. Supak ang luspad dinhi. Bawal ang nagmugot dinhi. Ang mga luspad, bawal. Anong mga luspad mga dato inyong amahan? Pangayo! Ano ni bata? Dato yung amahan. Nganong nagkamatay sa kagutom? Wa man pangayo. Wa kabalong amahan. Naamoy amahan o sa yung gikinahanglan, financial, physical, sultihi siya kay naatanan ang panalangin sa iya. Do not forget to pray to Him. Do not forget to talk to Him. If you will only call upon Him, the Lord is going to answer for you. Doon ay awit na ganyan. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Doon ako yung mga palasanon, nga di na nato kilang pasanon. Doon ay makasakitan, di na nato kinalan masinatian. Nga ko nung nag-aagitaan tungod kay nakalimot ta, sa paghatag kaniya, pinaagi sa pagampo. Ihatag nato sa pagampo. Doon na kay kasakit ron, ihatag sa iya. Paguloy sa imuha. Doon na kay problemang dala-dala, kisay na dala problema dali. Isulti niyo ayaw mong hawa, kining atong simbahan, tambakanan ng problema. Ibilin natin nandre. Ganong pasanon man nimo na. Doon na kay balatian, isulti sa iya. Kung sa'yo mong gibati, sakit ko diri Ginoo. Luspad ko, doon na daw ko sakit sa atay. Nya bawal ra bang luspad sa among simbahan? Ayuha ko Ginoo. Tanawa, unsay buhaton sa amahan sa imuha. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Lami bang word of God? Amen. Tinodi ako isulti ninyo, ang atong buhi nga Dios buhi. Amen. You are His child. And you have all the rights, the legal rights, the spiritual rights, the biblical rights to ask from Him. And He cannot back out from what He said because you are already His child. Kinsay mga mahandri nga nagayong anak niyo siya nga, tay, sakit ang akong tiyan, gusto ko makaon. Niya ang amahan nagtanaw lang. Sige, kaon lang diha. Ngaway gihatag. Kung makikita ko, ikaw ang amahan, badlungon tagyod kami kang kadautan nimo. Suulser na nimong anak ko, apon yung tagay na ngay pagkaon nimo. Saan ka? Ha? Diba? Ingon ang Ginoo, kung kamo mga daotang amahan, kabalo mo hatag og mayang gasa sa iyong anak, kinsa pa kayo lang itong amahan nga mangayo, niyang iyang anak na di niya tagaan sa tanan niyang gikinahanglan. Ngayon nato na kanunay, tinuod na, ako igsoon usa ka anak pod sa Dios nga sama ninyo. Ako nang gina-claim kanunay, buhi ang pulong sa Dios ako kasing-kasing, ingon man sa inyo ha. Basta na ako'y pangayon, gihuna-huna pa lang ako gihatag nas Ginoo. Dalaygon ba ang Ginoo? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ang dili mapinasayloon nga espiritu babag sa panalangin. An unforgiving spirit is a barrier to blessing. You know the Lord Jesus Christ is our example, He is our Father, and He has the right spirit. It is Friday, Black Friday, when He was crucified on the tree. A crowd journeys out from the city to Jerusalem.
down the Via Dolorosa and a place called Calvary. Soon, 3 crosses are outlined against the sky. On these 3 crosses, 3 men are dying in agony and blood. The crowd is taunting and jeering these men. From the center cross, I heard a voice. What is that voice saying? Was he condemning his tormentors? Was he condemning his persecutors? Was he bitter and angry against the world that crucified him? I've heard him say, Father, forgive them, for they know not what they do. Hallelujah. Numalikas bang Ginoo dito sa krus? Ingon ba Ginoo kilatan ng tamong tanan? Kamo no? Nakita natong Ginoo naghangad sa langit, nagampo siya og mingon, pasaylua sila Ginoo. Pasaylua sila mahan, kawa sila masayod sa ilang ginahimo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Tama ba 'tong yang isulti? Nadungog ba nato siya? Tama ba 'to? Oo, mga igsoon. Mao to yang pagampo. Ang yang pagampo pasayloon ang tanang mga nagsakit niya. Mao to'y tama nga espiritu. Ayaw pagbatunog kapait bisan pag naisahan ka kanunay. Ako bitaw diri kanunay man kung maisahan ba? Nay mo na diri magpakakristohanon swindler di ay. Ayaw na ba natong tagad? Nya ingon ang kasulatan. Higugmay mo silingan sama sa imong kaugalingon. Muanhi sila magpakakristohanon. Bisan dili Kristohan, tagdon gani nato. Kay mao na atong misyon sa kalibutan. Makit-an ang kinabuhi ni Jesus Christ kanika nato. Kapilan ako igsuon, gibisitahan diri og mga naog karnero, pero pagtalikod mga sigbinding dagko. Pero wa gyud mo pait ang akong kasing-kasing. Akong pagampo Ginoo nga di gyud mo pait ang akong kasing-kasing. Pero ako lang nang ipasabot mga igsuon nga daghang panahon na isahan ta. Sayang akong kasing-kasing mukagot. Maura ba na akong gidumtan ka ng mga klase nga mga taong parehana. Pero pagkahuman, ang Espiritu sa Diyos manhin ako wingon. Pasaylo anak kay dimor nga gidaog-daog kang parehana. Dimor panalanginan ko ikaw. Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kapila naman ka na isahan. Ayaw katintal nga mo paitay mong kasing-kasing. Magpasaylo lang sa gihapon ka. Nya, pagkahuman mo na pasaylo, kalimti. Ay, naginumdumi. Pastor, nakapasaylo naman ko ba? Praise God. Maginaksanay pa sila. Kalimtan na nato igsuon, ha? Praise the Lord. Pagka mag-away pag-usap, ikaw bitaw sa una. Wa de kalimot to. Inigpasaylo, kalimti. Ang tinuod ng Espiritu sa mga anak sa Diyos, magpasaylo o niya makalimot. Kung kamong mga member din, doon ay nagkaaway ninyo, pag di mahuman ng service, maginaksanay mo. Pinasaylo ay ta, pagkahuman dugangi, huwag kalimta na sa nato. Ha? Amen? Doon ay sa pamilya, basig mga ugangan ninyo, nagkaaway mo, niya mo diri karon. Ugangan sa ugangan o gumagad. Wa mo magtingga na igdugay na. Kinsa may wa nimo tinggi diri og dugay na. Pagkahuman ani nga service, duula siya kay babag sa imong panalangin ug di ka mapinasayloon. Imbes ang panalangin, imo lang madawat, mawa pa na sa imuha. Pagkatapos ibutang ka sa dapit nga dili gyud maayo. Pasaylua. Ablihay mong kasing-kasing, magmapinasayloon ka. Pagka ang Diyos mangitag tao, luoy sa akong anak. Gidaog-daog na, mapinasayloon lang gyapon. Niya, nakadecide ang Ginoo. Nako'y panalangin diring extra, kang kinsa kahana ko ni ihatag. Alang-alang mangita siya itong paitog kasing-kasing, kung isa dali-diri di ay panalangin. Dili, ang iyang pangitaon ang mapinasayloon. Murag hinay man ang amen pagka pinasaylo ay ang sultan. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinasaylo ay ta. Pasayloon ninyo.
ang bisan kinsa ka nakasalabatok ninyo. Patas mamputa ang Diyos mo pa sa ilusab na to. A critical spirit is a barrier to blessings. Amen? Critical spirit is a barrier to blessings. Wa kay laing nakita kung dili manaway lang. Sigig panaway. Wa kay laing nakita kung dili ang dautan sa imong sigataw. Babag sa panalangin na. Amen. Muan higani mo sa pagsimba nato ay inyo nakita diri ang Ginoo. Nagasimba ta sa espiritu o sa kamaturan ang Ginoo may atong nakita. Praise the name of the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. You know, criticism is the poorest substitute in the world for service. I saw a good motto in a store some time ago. It read like this: come in without knocking. Go out the same way. Let us not belong to the knockers gang, my friends, brothers and sisters. Ha? Pagkamuan hita, idala ta sa Ginoo kung panawaylay hisgutan, ang daghang ikasaway nato ang Ginoo. Mo nang ug panaway lang, bawal gud ang luspad. Oh, iyaw mo na. Kaya dili gusto ang Diyos na masakiton sa tuwa. Sa Old Testament, ug panawaylay buhaton, wala siguro makasimba nato. Kaya ang requirement sa Old Testament, musulod ka sa tabernakulo, wala dito'y pudulo gilong nga tugutan. Limang ka. Ug lapad ka gilong, di ka pwede mo lagad sa Ginoo. Why, Pilipinong makwalified. Niya pa. Di lang ang pudulo gilong, di lang lapad o gilong, di pwede. Alagad sa templo. Ang mugbo. Kanang putot. Why ministrong makwalify na? Kadaganas ministros Jesus Christ kay putot man. Oh, daghan pa dito gisulti isa-isa. Daghan. Kung ang Ginoo may manaway nato, pertigyo, wa agi makwalified nato. Musulod ka sa templo. Naabay sa templo sa una sa Old Testament simba, na sila tigsimhot. Bawal ang baho. Tinuod na. Inana kay stricto ang pagsimba sa Dios sa templo sa una. I think that is the real characteristics of God. He is a perfect God. Pero tanaw pagadto niya sa New Testament, gipasaylo niya ng tanan. Bisan kinsa mo duol niya. Sige na lang, grasya na lang ko. Bahala nagbaho kag iti, sige duol. Amen. Nya, with the view nga ikaw tudluan ka. Dili kanya sa wayon, katawan ka sa imong itsura. Dili, iya kang tudluan. Haron hinay-hinay ang imong panagway mausab. Ang imong espiritu mabag-o. Mao nang kamo kada simba ninyo dinhi. Di ba nabati inyo na nabag-o sa inyo, ha? Tapos usay na musimba mo diri, if you come to this service and you feel like you have died, one half of you died after the service, do not worry. Dili ka maunsa. Kabubuton sa Dios na ang namatay sa imo ay imong pagkamakasasala. Samtang nakay nabating naigo ka sa akong wali, nasakitan ka. Do not misinterpret that for anything else. But the love of God is in you. Because you are made into a living sacrifice. Ang imong pagkamakasasala may ginapatay sa Diyos. Nasakitan ka. Pero, wala kabalo. On the other hand, ang imong espiritu ginabayaw sa Diyos. O ginatagang kag bagong espiritu para ikaw makaalagad nga malipayon o kahimot-anan sa Ginoo. So, next time you serve God, you will serve God with a sweet-smelling savor. Sweet-smelling. Humot ka na sa tubangan sa Diyos. Kaniya to bahukag iti karon, labi na kay ka. Hallelujah.
Hinay-hinay na usab ka. Di ba inana mo sa una? Wag yun nakatudluan na sa inyo sa una. Praise the Lord. Do not judge a book by its cover. Nabi tayo pastor, gid-judge niya ang book by its cover. Nakita siya member niya. Pertigyo digsoon guula. Kay nga naman. Alas 6 pas buntag, alas 8 magsugod ang service, naglingkod ng member. Taas kay tinanawan, kanabang 15 kilometer look. Nga murag na gitanaw pero wa god. Guol, luspad, tanan. Pagtindog sa pastor, tanaw niya. Na amang giyawa ning bruhan eh. Gidool, gigunita ng ulo, giyug-yug, in Jesus' name, gumawas ka! Perting hilak sa member, pastor, wala man kuy daw tang espiritu. Nga nung inanaman ng imong kuan, imong itsura. Tulo ka adlaw, wa na may kaon. Nisayo ko diri kay nagampo ko sa Ginoo. Ginoo. Supply ang akong pagpanginahanglan. So kung critical ka, ang gawas mauray mong makita, wa ka kabalo sa kasing-kasing sa tao. The Bible says, God does not look at the outward appearance first, but first, He looks at the heart. Ang kasing-kasing may tanawon. Doon ay mga worker din sa lawayon, kaayo ang ilang lihok, pero wa ka kabalo ilang kasing-kasing, naninguha nga mahimo na silang hingpit. Kung doon ay hiningpitay lang din, wala na siguro mo hingpit pa sa inyong pastor. So, ang makiguban na ako diri, bisan pagtungaw nga sayop, makita na ko. Pero nganong sila pwede mang makiguban sa kuha? Tungod kay ako'y naghatag nila og dako kayong kwarto para sa ilang improvement. Imbis ako silang i-criticize kanunay, akong tabangan sila aron mahimong hingpit nga makapahimuot sa tubangan sa Diyos. The same thing with you. Everybody say, praise the Lord. An indifferent spirit is a barrier to blessing. Ang espiritong way labot, babag sa panalangin. Wa ko'y labot, problema ninyo na. Babag sa panalangin na. Spiritual ganis gutan, ang problemang spiritual, problema natong tanan. Nagka-problema sa ka-district, problema natong tanan. Nagka-problema sa kaigsoon, problema natong tanan. Amen? Si Galileo, usa ka illustration ni ini, sa balang kasulatan. Deputy siya sa iglesia sa Corinto. Niya, doon na siya higayon tang maminaw sa usa ka dakong mensahe gikan kang Pablo kung gidawat pa niya dito sa ilang simbahan apan atong nadawat kining maong karakter ni Gallio sa Acts 18:17 nagaingon ang kasulatan, Gallio cared for none of those things. Gusto si Pablo magwali dito kay nasa mensahe kay dinihog siya sa Dios. Pero sa isulti ni Gallio nagpatasa ang kaugalingon, isa wa may labot ana. Kulto ka Pablo. May labot nimo. Ang Ginoo niya itong niyan siya, dinawat ba siya? He came unto His own, and His own received Him not. Kining ministriha, bisan asa gidaot. Muadto kog Manila, makadungog kog mga magwawalito mo ingon, kulto na si Kibuloy. Muadto kog Visayas, tuwa na po dito yung mga naging, Kikibuloy, kulto na, oneness na. Abot na po kog Visayas, Mindanao, maogyapon. Ingko Ginoo, di ba mo kong gidihog? Unya kini mga tawhana nagawali man pud ni. Unsa man ni sila nga magsigigingon si Kibuloy sayawa, si Kibuloy kulto, si Kibuloy oneness, ambot pasabot, wa nas kamaturan, iya na siyawa, napaginiingon to the extent nga ako daw Antikristo. Pero gitubag ko sa Ginoo giingnan. Anak, niyadtong ni ako, ikaw karon ang ipadala ko sa akong kinabuhi. Kaniyadtong ni ako. Wala man pud ko dawata sa mga religious leaders. Wala pud ko dawata sa mga nagabitbit sa kasulatan. Sila pa hinuon ang hinungdan nga ako gilansang sa krus. Karon ikaw akong ipadala sa akong kinabuhi.
Di ba nakabasa ka sa akong pulong? Kung unsay ilang gibuhat sa tagiya sa panimalay, mao gyapon na ilang buhaton sa membro sa iyang panimalay. Mao na igsuon nga nagapasalamat ko nga kitang mga ni adinhi isa-isa gipili sa Dios gihatag sa tuwa ang espiritong madinawaton sa iyang kabubuton, ang panalangin maanha sa tuwa. Aliman ka, ang akong television program nagaabot sa daghang kaayong panimalay. Dili lang Jesus Christ members ang napanalaginan ani. Not only Jesus Christ members are being blessed by our telecast. Kining tanan dili mga Jesus Christ members. Catholic, uban mga Protestant sa padiha. Isa lang ilang isulat. We have been blessed by the preaching of the Word of God using you in your ministry. Pastor, ako ho ay backslider na. Ngunit sa inyong pangangaral, ako ho ay napalapit sa Diyos. Alam mo, Pastor, ito'y sikreto kong isasabi sa iyo. Ingon siya na. Ang dahilan po bakit ako'y nag-backslide ay ang pastor namin. Lalimang ka? Ang pastor may nungdan, nag-backslide siya. Karon, naminaw sa Word of God, nabalik siya. Karon, tuwag yapon sa silang simba, nagasimba, natingalang pastor. Nagahatag nag-tithes, matinumanon na, siya karon ang ginagamit dito. Pangutana siya. Bakit ka bumalik at saka masigasig ka lang sa pananampalataya mo? Sasabihin ko na ang totoo sa inyo, Pastor. Nakinig at nanood ho ako ng The Hour of Truth telecast ni Pastor Kibuloy. Kaya po ako'y nanumbalik loob sa Panginoon. Pagkadungo sa Pastor, ay naku, huwag kang makinig dyan. Kulto yan. Anaway, so, mga pastors nga indifferent sa mensahe, ipakita na magsayan sa Ginoo. Nga ang taong maminaw sa mensahe, nining The Hour of Truth, mausab, muduol sa Dios, makasabot sa iyang kabubuton, ug manumbalik ang iyang pagalagad sa Ginoo. Nya inon yung kulto, dako kay magtulubagon kay ang panalangin nga angayan nilang dawaton inyong gibabagan. Ay niyog babagi, kay wa ko miyanhis pagtukod sa akong kaugalingong relihiyon, ipokus agud ang pangalan ni anhi ko sa pagbayaw alang pangalana. Gipadala ko sa Ginoo dinhi para ibayaw ang kinabuhi ni Jesus Christ. Niyani ko dinhi para ang iyang mga pulong akong iwali. Maayong balita. Wa jud mo kadungog na ako ang mutukod kong relihiyon nganong niyan hiko. Niyan hiko kay makigimamat ko sa tanang mga anak sa Dios. Dili ako kabubuton na giingnan ko sa Ginoo. Anak, wa kakaila sa akong mga karnero sa bisan unsang syudad o dapit nga ako kang ipadala. Wa pud sila kaila nimo, pero ako silang tigumon ug ipaila ko ikaw kanila ug sila usab ikaw usab makaila kanila. Ang ilhanan anak nga sila akong mga karnero kay sila maminaw sa akong tingog ug ang akong pulong nga mensahe nga imong dala mao na ang akong tingog. Inig paminaw nila ni ana sila akong mga karnero. Ignan ko sa Ginoo, daghan kanilang nangaluya na ron, daghan kanilang nabasakiton sa espiritu, daghan kanilang nabungguan, daghan kanila gipainom ninyong tubig kanila, puros lubog nga inagian sa inyong mga tiil, kamong mga magbalantay. Wala ninyo timanang karnero sa Dios. Inyo silang ipasagdan nga nangasakit, nahimo na silang kalibutanon, namalik na sa kalibutan, walay pagtagad sa balay sa Dios. Gipaanhi sa Dios ning ministruha ug ning pagalagara aron sila pabalikon sa iyang kabubuton. Basigo ng ilang espiritu, patambuko ng ilang kalag, ayuho ng ilang espiritu halong malapian. Mao na nga, ayaw babagi ang ilang mga panalangin. Gipadala ko sa Dios diri representative niya para bisitahon ang mga karnero o gayuhon ang ilang mga balatian o kung sila nagapiang sa espiritu, bugkuso ng ilang mga piang o kung sila nagakamatay, buhion sila, kung sila igsoon di na makalakaw, palakaon sila, kung sila mga niwang, patambukon sila, naghisalag, nagtibulaag sila, tigumon sila. Isa lang ko niya magbalantay, isa lang ko niya ang turil, o isa lang ko niya ang ilang pagapaminaon nga tingog. Tingog ni Jesus Christ.
Kana akong dala diri. Wa akong magpatindog sa ako galingon. Pagka mailhan ninyo Ginoo, bisan din ako mailhan. Irrelevant na sa kuwa, di ko nyo mailhan. Obita na magwali ko diri, wagi manoy-manoy. Kay wa ako gapahimutong tao. I am not a man pleaser. That's why when I preach the word of God without fear or favor. Whoever you are, because I'm not a man pleaser, I am a God pleaser because it is the Lord that sent me. Ang concern lang nako, karnero, nga mo balik sa Ginoo, mutambok pag-usab ang iyang kalag. Everybody say praise the Lord. Kining mong mga babag sa panalangin, gustong kuhaon sa Diyos. Gusto niya sa inyo ibubo ang panalangin, nga tigid basta-basta. Gagisa niya sa John 10:10. The enemy came forth but to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Mga anak sa Diyos nga niya na dinhi, walay katarungan nga di nyo madawat kining maong panalangin niya. Abri niyo kasing-kasing. Kung doon na may mga espiritu sama sa akong sulti, kuhaan ninyo, padaplin. Tapos, ino nyo, Lord, give me the right spirit. Write upon me, upon my heart and my mind, your laws, your will, and your words. Tapos, ang Ginoong babati nimo, na nagduol nimo, og siya manalangin sa imuha. Andam ang panalangin, ibuhagay sa Dios nimo ning takna karon. Ikaw na tuban sa imong TV, gunita ragod ang imong TV as a point of contact, Acts 19:12. Ug ang Dios manalangin sa nimo. Amahan, tanan nga nadungog niyang pulong karon, ihatag sa iya ang panalangin. Kung unsay babag sa mga panalangin, kuhaa. Si Satanas ang tunglo daw tang espiritu o mga espiritong dili mao sa among mga kinabuhi, kuhaa. Kay ikaw andam sa pagbubo sa imong espiritu sa panalangin nganhi kanamo. I command the spirit of blessings to overflow you and your house. In Jesus' name, the spirit of blessings would come right now into your life. Prosperity sa financial, sa material, o kaayuhan sa imong balatian ng lawas, kaluwasan sa imong mga mahal sa kinabuhi, maanha sa imong panimalay sa pangalan ni Kristo Jesus. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.